Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Isang nakagugulat na sagot ni Jesus kay Pedro na kanyang disipulo. Kung ating maalaala, kakatapos lamang tawagin si Pedro na bato na kung saan itatayo ang simbahan ni Jesus sa unang mga kabanata ni San Mateo. Ngunit, matapos ng ilang kabanata, Satanas naman ang itinawag ni Jesus kay Pedro. Ano ba't maling ginawa ni Pedro upang matawag siya ng ganito? Mali ba ang ginawa ni Pedro na ibatid kay Jesus na tanggihan ang haharapin niyang kahirapan at kamatayan? Sa ating mga pagbasa ngayong linggo, tayo'y tinatawag na maging tulad ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa at hindi gayahin si Pedro sa ating Ebanghelyo. Makita at matanto nawa natin na ang pagtupad sa kalooban ng Diyos, ang pagiging tagasunod ni Kristo ay may kaakibat na paghihirap at pati ng kamatayan. Paano ba ang tamang pagsunod kay Kristo at nang hindi tayo matawag na Satanas din? Binibigyan tayo ng dalawang paraan ni Jesus upang magawa ito. Una, ang limutin ang ukol sa kanyang sarili at pangalawa, pasanin ang ating mga krus. At saka tayo makasusunod ng tunay kay Kristo. Sa ating unang pagbasa, makikita si Propeta Jeremias na kung saan siya ay dumadaing sa Diyos dahil sa kanyang kahirapang natamo. Ang pagiging propeta niya, ang pagpapahayag niya ng salita ng Diyos ay nagdulot lamang ng panlilibak at kanyang kasiraan. Tila naloko siya ng Panginoon upang maging propeta at nais na niyang kalimutan ang Diyos. Ngunit makikita sa kanyang huling batid, kahit na nais na niyang iwan ang Diyos at manahimik na lamang, tila bagang may naglalagablab na apoy sa kanyang puso, nakakulong na nais makalabas. At hirap si Jeremias na pigilan ito. At dahil sa isang tunay na tagasunod si Jeremias sa Panginoon, nagpatuloy siya sa kanyang tungkulin bilang tagahayag ng salita ng Diyos. Kahit na nahihirapan at may tangka pa sa kanyang buhay. Kanyang nilimot ang sarili sa gitna ng paghihirap at peligro ng kamatayan at pinasan ang kanyang krus, ang krus ng pagiging propeta para sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo naman, makikita si Pedro na tinawag na Satanas. Meron bang nais na matawag na Satanas sa atin dito? Inakala niyang tanging ang madali at maginhawa lamang ang dapat hangarin at ang kahirapan at ang kaaabala ay dapat naiwasan. Nagkulang si Pedro sa ating dalawang paraan, kaya natawag siyang Satanas. Bago sumunod, bago sabihin ika'y naniniwala kay Jesus, marapat na ating tupdin muna, nalimutin ang sarili at pasanin ang ating mga krus. Paano limutin ang sarili at pasanin ang ating mga krus upang hindi matulad kay Pedro? Ang ating ikalawang pagbasa ay nagbibigay ng linaw. Una, limutin ang sarili, ibig sabihin, ialay ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal
at kalugod-lugod sa Diyos. At pangalawa, huwag umayon sa takbo ng mundong ito upang mabatid ang kalooban ng Diyos at nang sa gayon, pasanin ang ating mga krus. Itong dalawang paraan na ito ang tutulong sa atin upang maging tunay na tagasunod ni Kristo. Sa harap ng mga tawag ng mundo, naunahin muna ang sarili bago ang iba. Sa harap ng maraming makamundong bagay, tinatanong tayo lagi ni Jesus, ano ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung katumbas man nito ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Ang mali ni Pedro ay siya'y nag-iisip ayon sa makamundong bagay. Inakala ni Pedro na gano'n na lamang ang sumunod kay Kristo. Taliwas sa kanyang pag-intindi na ang kahirapan at kamatayan ni Jesus ay magdadala ng buhay. Ngunit, kung ating iisipin, sa tingin niyo ba, kung hindi naghirap at namatay si Jesus, kung wala ang krus na banal, nabayaran kaya ang ating mga kasalanan at maliligtas tayo? Isang malaking hindi. Ang krus na nakikita ninyo sa inyong harapan, ang simbolo ng pagbitay sa mga kriminal upang makaramdam sila ng matinding hirap bago mamatay, ay ngayong isang simbolo ng lakas at buhay. At sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ni Kristo na naghirap at namatay, tayo'y naligtas. Amen.